Alright mga kapispis, magandang araw sa inyo. Welcome back to my YouTube channel. So kung nakikita nyo mga kapispis, isa itong itlog ng Java Sparrow. So fertile to mga kapispis, meron siyang similya. So ang total pala ng itlog ng aking Java Sparrow ay nasa 8 piraso mga kapispis. So naisipan kong magkandol ng itlog nila mga kapispis at meron tayong 5 fertile na itlog. Pero kalaunan namatay din yung isang similya sa loob ng itlog. So merong natirang 4 na fertile. So expected ko mga kapispis ay magkakaroon sila ng 4 na inakay pag napisa na after nilang maglimlim ng 14 days. So sana mapisa lahat ng fertile mga kapispis, 4 na piraso. Alright. So heto pala mga kapispis ng May 3 ay sinilip ko. So 6 na piraso na lang yung natirang itlog sa loob. Kasi yung dalawa ay inilabas ko na at yung dalawa dyan ay walang similya. So 4 lang dyan yung fertile. So inaasahan ko na mapipisa ito bukas May 4. Titingnan natin kung magkakaroon na ba sila ng inakay kinabukasan. So yan mga kapispis, subaybayan lang natin kung magkakapisa na ba kinabukasan. Alright. So heto na mga kapispis, may unang pisa na tayo, May 5. Nung May 4 hindi nagpisa pero May 5 ay meron na tayong isang inakay ng Java Sparrow. So isang piraso pa lang mga kapispis at sa napapansin ko sa ibang itlog ay may konting crack na yung kanilang shell. So expect natin mga kapispis na meron pang mapipisa. So yan mga kapispis, isang piraso pa lang. So sana ay madagdagan maya maya konti. Yan mga kapispis, sana mabuhay yung aking mga inakay ng Java Sparrow. Kasi palaging palpak yung aking pagbe-breed sa kanila katulad ng chestnut munya. So yan mga kapispis, gumagalaw-galaw lang, wala pang laman yung kanyang tawag dito, wala pang laman yung kanyang bituka. So yan mga kapispis, ang gandang tingnan. So ito na mga kapispis, nung hapon ay meron na tayong napansin at meron ng pangalawang inakay. So yan mga kapispis, 2 piraso na May 5, sumunod lang yung isa. So may napapansin pa tayo sa iba pang itlog ay meron pang crack. At expect natin baka bukas na mapipisa to. So yan mga kapispis, sana maging malusog sila. So ngayon mga kapispis, sobrang init pala ng panahon. Kung napansin nyo kanina ay yung kanilang nest box sa ibabaw ay merong basahan. So nilagyan ko talaga ng basang basahan mga kapispis para hindi gaanong mainit yung loob ng pugan nila mga kapispis. Baka kasi mamatay na naman yung kanilang inakay. So sayang uli mga kapispis. So sa taas ng nest box ko nilagyan ng basang basahan mga kapispis. So ito na sila mga kapispis, meron ng laman yung kanilang bituka. Ewan ko ba kung bituka ang tawag dyan sa Tagalog. Kasi ang tawag sa amin dito, butchi. Yan mga kapispis. Malulusog naman yung bago nating inakay. So itong isang itlog mga kapispis, kung nakikita nyo ay meron ng crack. So expect natin bukas ay mapipisa na rin yan. So may 2 pirasong itlog pa mga kapispis na inaasahan nating mapipisa. So yan mga kapispis, ang ganda talaga nilang tingnan. So sana hindi mamatay mga kapispis at lagi nating susubaybayan yan. So ito na mga kapispis, kinabukasan May 6. Nagulat ako nung pagtingin ko, meron lang 2 inakay at 3 pirasong itlog. So nagtaka ako kung saan napunta yung isang itlog o nasaan yung isang inakay. Kasi expect ko talaga kinabukasan ay magdadagdag pa ng isang inakay. So hinanap ko dito mga kapispis, nung sinilip ko sa ilalim ng sa may lupa ay nakita ko na nalaglag yung isang itlog at hindi pa napipisa. So kalahati lang yung napisa mga kapispis sa itlog na yon. So hindi lumabas yung inakay. So ang tingin ko talaga mga kapispis baka ilaglag ng magulang kasi
Baka akala nila napisa na. Kasi kalahati na lang yung shell ng itlog. So, ayan mga kapispis, namatay yung isang inakay na nasa itlog pa. So, nang hinayang talaga ako mga kapispis. So, ito mga kapispis, papakita ko siya sa inyo. Ito siya mga kapispis. Hindi siya nakalabas sa kanyang itlog. So, kalahating shell na lang yung natira mga kapispis. At hindi pa rin siya nakalabas sa kanyang itlog. So, siguro kasi yung gawain ng magulang, kapag nangalahati na yung itlog, tinatangay nila mga kapispis. Akala siguro nila nakalabas na yung inakay. Pero hindi ako sigurado kung yun talaga yung nangyari. So baka namatay rin yung inakay na nasa itlog pa lang at hindi na nagawang makalabas. So yun mga kapispis, nang hinayang ako sa isang piraso pa at sayang talaga mga kapispis. So maya konti mga kapispis, yung isang piraso pa na may konting crack, ito na siya ngayon mga kapispis. Ang ginawa ko tinulungan ko na lang, baka kasi matulad sa isa pa. Tsaka nilabas ko mga kapispis sa pugad. Pinukod ko muna mga kapispis at tinulungan kong makaalis siya sa kanyang shell bago ko siya ibalik sa pugad nila mga kapispis. Kasi baka tangayin din ng kanilang magulang. Kasi yan mga kapispis, buhay na buhay siya mga kapispis. Yung gagawin na lang niya kung paano makalabas sa kanyang shell. So yan mga kapispis, tinutulungan ko siya mga kapispis. Inuunti-unti kong pisain yung kanyang shell para makalabas na siya. At maibalik na natin sa pugad sa kanyang magulang. Kaya ako tinutulungan yung isa mga kapispis, baka kasi matulad siya dito sa isa na namatay sa loob ng shell. Nilanggam na ito mga kapispis sa lupa. So hindi kasi ako sigurado kung sinadya bang ilaglag o bago namatay o namatay na sa shell bago nilaglag. Siguro yun nga yung isang problema mga kapispis. Hindi siya nakalabas sa kanyang shell. Kaya nakakapanghinayang yung isang piraso mga kapispis. So yan mga kapispis, ang gagawin na lang natin sa isa pa tulungan nating makalabas sa kanyang shell. So ito na nga mga kapispis, tuluyan na siyang nakalabas sa kanyang natitirang shell. So inuunti-unti ko lang yan mga kapispis. Tinutulungan ko siyang makapalag dyan para hindi rin siya mamatay katulad ng isa mga kapispis. So kung nakikita nyo, hindi pa siya gumagalaw kasi ayan nga, gumagalaw na nga siya. Kasi yung kanyang ulo ay nakabend ba mga kapispis. Siguro maya konti magiging okay na rin yan at medyo basa pa yung kanyang katawan. So kung nakikita nyo mga kapispis, meron na siyang ipot sa kanyang shell. Pilit kong tinatanggal yung shell na nakadikit pa sa kanya. So sana maging okay siya mga kapispis. At kapag naging okay na siya, lilipat natin siya sa kanyang magulang dun sa pugad para malimliman siya mga kapispis at hindi siya malamigan. So yan mga kapispis, hintayin lang natin na maging okay siya bago natin ibalik sa kanyang pugad. So heto na siya mga kapispis, ibabalik ko na siya sa kanilang pugad. So akyat muna ako dito saglit para maibalik ko sa kanilang nest box. At kasama na yung dalawa pa niyang kapatid mga kapispis. So ito mga kapispis, kung makikita nyo, ito yung namatay na inakay sa itlog. Ito yung isa pang bugok o unfertile. O infertile ba tawag doon o unfertile. So ito na mga kapispis, papasok ko na siya sa kanilang nest box o pugad para magkasama na silang tatlo. Yan mga kapispis, meron pang isang itlog sa loob. So lalagay ko muna mga kapispis at para malimliman siya ng kanyang magulang at matuyo yung kanyang balat mga kapispis. Ito na mga kapispis, ihulog ko lang siya. Sana maging okay siya mga kapispis.
So, pasensya na pala mga kapispis kung puro kapispis yung aking sinasabi kasi hindi ko naman kayo kakilala sa mga taga-suporta ko dyan. Nabash kasi tayo kasi bakit daw puro kapispis yung sinasabi ko. Ganun talaga, yun na yung nakasanayan ko. So, ito pala mga kapispis. So, kung napapansin nyo, meron din akong mga alagang daga. Yan sila mga kapispis. Medyo dumadami na sila. So itong itlog na to ay ibabalik ko din sa pugad nila mga kapispis. Kahit bugok to, ilalagay ko lang mga kapispis. So naibalik ko na yung isa. 3 piraso ng inakay. So wala na tayong aasahan na madadagdag sa kanila kasi yung 2 itlog na yan bugok yan mga kapispis. So alright, update ko lang ulit kayo mga kapispis kung ano pa yung ibang mangyayari sa kanila. So sayang talaga mga kapispis, ang daming langgam. Ito yung mga alaga kong mga daga, bugwit. Ayan, sobrang dami na nila mga kapispis. Sa loob lang ng aquarium, tsaka yung ilagay ko dyan buhangin yung panghalo ng semento. Yan yung nilagay ko sa kanila mga kapispis. Hindi kasi sila nangangamoy kapag nagdumi sila o umihi dyan mga kapispis. Kasi pag umihi sila ay natutuyo agad. So yun mga kapispis, hindi pa masyadong gumagalaw yung bagong lagay natin na kapipisa lang sa itlog. Tingnan natin kinabukasan mga kapispis kung okay lang ba siya. Kung mabubuhay ba siya mga kapispis. Kasi yung 2 niyang kapatid, yung nauna sa kanya sigurado naman tayo na malulusog na sila mga kapispis. So ito na ulit sila mga kapispis ngayong May 6. Nakikita nyo naman na malulusog sila at buhay na buhay yung panghuling napisa na tinulungan natin na makalabas sa kanyang itlog mga kapispis. So sana tuloy-tuloy yung kanilang paglaki mga kapispis at sana hindi sila matulad dun sa mga inakay ng ating alagang mga chestnut monya. So yun lang mga kapispis, hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa aking YouTube channel. So huwag kalimutang mag-like and share o kaya mag-subscribe sa aking YouTube channel mga kapispis. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Maraming salamat.